I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Well. Sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino, NOFW, shout out sa inyo. Mayroon tayong upload videos. Ito, magre-react lang po tayo dito. Ito na naman po ang Makabayan Vlog. 'Di ba? Ang Makabayan. Nag-react, umalma sila. Nadismaya. Bakit? Tinulog sa ang Pangulo. Alam niyo itong mga Makabayan, I think they are professional, right? Pero bakit hindi nila ginagamit yung mga utak nila nasa tumbong? Ang gusto nila kasi, once na sinasabi, ura-urada mismo gagawin ng Pangulo. Mga siraulo, 'di ba? Samantalang sila wala nga sila nagagawa sa bayan ng ito kundi panggugulo lang. Ito isa sa mga anti-Marcos, itong mga salot din na ito. Bakit kanyo? Sabi dito, basahin ko sa inyo, okay? Sabi ng abante, BBBM paasa, pagpapakulong ng malaking isda sa flood control anomalya. Sabi ng Makabayan. Basahin po natin. December 25, 2025 today. Tinulog sa ng Makabayan Vlog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagkabigo. Umani nito na makapagpakulong ng mataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa anomalyang flood control controversy bago ang Pasko. Sinabi ng grupo na tapos na ang deadline pero wala pang malaking isda na naaresto. So much for may magpapasko sa kulungan, pinaasa lang niya ang sambayanang Pilipino. The President Christmas deadline was nothing more than empty rhetoric designed to pacify public outrage over massive corruption in his administration. Sabi ng grupo, massive corruption sa kanyang administration, mga siraulo. Hoy, mga Makabayan, dekada na ang nakawan. Bakit? Yung mga sinuportahan yung Pangulo, umasinso ba ang bansa? Gumanda ba ang ekonomiya ng bansa? Mga siraulo kayo. 'Di ba? Hindi forecast sabihin ng Pangulo may makukulong. Bakit sinabi niya ba sure na sure ako may makukulong? Kung sinabi niya baka may makukulong bago magpasko, pero may nakulong. May nakulong, si Diskaya ang nakulong. Before the Christmas. Nakulong naman 'di ba? Baka mayroong senador na baka may mga politician din makulong, pero for sure mayroong makulong. 'Yon ang tamang term na sinasabi. Kayo naman mga ewan ko dito sa mga siraulo na ito. Anong pinaasa? Bakit kayo kasi umasa? Kayo ba ang nag-iimbestiga? Kayo ba ang NBI? Kayo ba ang Ombudsman? Kayo ba ang DOJ? Kayo ba ang ICI? Bakit? Ang politician, ang mga politician, hindi mo naman basta-basta kaagad na ipakulong. Forke nabanggit ang pangalan nila, ipakulong mo kaagad. Hindi ba pwedeng idaan sa due process? 'Di ba? Mabuti nga ngayon may due process panahon ni Digong wala. Mga siraulo talaga 'to. 'Di ba? Sinabi nga may makulong bago magpasko. Yun nga si Diskaya nakulong. Nakulong, at least may nakulong. Kayo talaga. Anong paasa? Walang paasa. Ganun din yung sinabi ng mga anti-Marcos. 24 kilo ang bigas. Pinapaasa lang ang taong bayan. Sus, mga gunggong. Nung dumating yung time na implement yung 24 kilo ang bigas. Tikom ang bibig nyo, mga siraulo. Nung panahon ng mga puon nyo, wala naman ng ganyang nangyari ang taas ng kilo ng bigas. Walang asenso ang bansa sa pamumuno ng mga sinuportahan yung mga Pangulo. Mga siraulo kayo talaga. Tuloy. Ang pinakamalaking Christmas scam sa ngayon ay ang pangako ni Marcos na lalabanan niya ang korupsyon. Sus, makapaghintay kayo. Hindi kayo makapaghintay. The biggest Christmas scam is the administration pretense of fighting corruption while protect the powerful and well-connected. Talaga naman. Maglabas kayo ng ebidensya nyo. Mag-imbestiga kayo ng sarili nyo. Ang gusto kasi dito mga to, hindi porke nabanggit ang pangalan, hindi na wala nang
hindi na dadaan sa proseso, guys. Walang due process ang gusto nila. Gusto niya direct to the point. Ika nga diretso ng kulungan. Di ba? Pag hindi mo dinaan yan sa due process, ano ang maaaring mangyayari? Kung hindi pala totoo yung bintang doon sa akusado, di mababaliktad ka ngayon. Alam niyo itong mga makabayan, naku, grabe, number 1 salot ito. Halos kapantay niya yung mga DDS. Totoo yun. Scamin yung pagmumukha nyo. Ayan, iginit ang mga kabayan black na tunay na pananagutan ng mga nagkasala ang panawagan ng publiko at hindi seasonal press release at pangakong napapako. Ang tatanga talaga itong mga to Saan ang pangako ng Pangulo? I think hindi nanonood itong mga to, no? Kung baka may makukulong sa mga mambabatas, pero may makukulong bago mag-Christmas. Mayroon naman talaga. Hindi natupad din. Nakulong si Diskaya. Mamaya, titingnan natin. Ang mga politician, lalo na sa naposisyon ngayon, guys, alam naman natin po yan. Proseso po, mayroon tayong due process. Hindi po nakukuha yan ng 2 buwan ang pag-iimbestiga dito sa mga politician na ito. Di ba? Kasi mayroon din silang sariling mga abogado. Nagfa-file sila, 'di ba? Nagfa-file sila ng counter affidavit nila para lang kumbaga masabi ang kanilang side na wala silang kinalaman, etc., etc. Yun Hindi mo naman sila basta-basta ipakulong kaagad. Dadaan po sa proseso 'yan. Mahabang investigasyon. Alam nyo ang sistema sa Pilipinas. His anti-corruption rhetoric is merely performance designed to distract from his administration failure. Sabi ng Makabayan Black, we call on the Filipino people to remain steadfast in demand of accountability and to greet the new year with greater resolve to put an end. The systematic corruption, sabi ng Abante. Di ba, mga kababayan? Yan ang mga anti-Marcos. Pag hindi nakuha ang gusto, masama ka na. Samantalang, hindi man nila inisip na si Pangulong Marcos Jr. ang nagbunyag. Di ba? Ang nagbisto nito, ang nag-expose. Sabi ng Pangulo, ako ang nag-umpisa, tatapusin ko. Di ba? Maghintay kayo. Hindi po ura-urada ito. 'Di ba? Hindi po urada-urada ito. May proseso po tayo tinatawag dito, due process. Si PBBM batas po ang sinusunod. Hindi po siya ang batas. Ang batas sinusunod niya. Minsan alam nyo, masasabi natin BO talaga itong makabayan na ito. Wala na lang ginawa, no? Kundi tumuligsa. Basta pagdating sa mga Marcoses, ay nako, asahan niyo po mga yan. Di ba? Scam kuno. Kayo ano nagawa nyo? Ano nagawa niya sa bayan? Sige nga, Makabayan Black. Anong nagawa nyo? Kung ako sa inyo, magbundok na lang kayo. Doon na lang kayo tumira. Total naman, wala kayong ambag. Di ba? Dapat lumayas na lang kayo doon kayo sa bundok, tumira. Bagay kayo doon. Sabi nyo, such for many, magpasko sa kulungan. Nagpasko naman talaga sa kulungan. Si Diskaya, may nakulong. As least, may nakulong, guys. Ang sabi ng Pangulo, may makukulong ngayong Pasko. Hindi lang politician, baka mga contractors. Baka mayroong politician. Pero, lagi natin tandaan, due process, pagdating sa mga politician, sabi ko nga doon sa unang video ko, anong pagkakaiba ni Diskaya at saka sa mga politician, magkapareho ba? Hindi, siyempre, siya, contractor siya, yun, mga politician, dadaan sa talaga sa proseso. Kung si Diskaya nga, dumaan sa proseso yan Di ba? Due process talagang alam at malakas ang ebidensya. Itong mga senadors na to or mga congressman, dadaan pa yan sa sa paghuhusga. Lilitisin pa muna yan. Nako, kayo talaga. Huwag kayo masyadong ipal. My goodness, guys. Sa totoo lang. So yun. Ito pa. Nito, sabi ng GMA News, magpapasko sa kulungan. Ilang buwan matapos ibunyag ni Pangulong Bongbong Marcos
Sa kanyang State of the Nation address ang tungkol sa anomalya sa flood control project ng DPWH, ilang individual na ang nasa kustodiya ng mga autoridad. Kaugnay nito, matatandaang binigyan din ng Pangulo na marami sa mga sangkot ang posibleng makulong, posibleng magpasko sa loob ng kulungan. O you see, dito pa lang guys. Anong sinabi? Matatandaang binigyan din ng Pangulo na marami sa mga sangkot ang posible. Posible. Hindi niya po sinasabi na makukulong lahat sila. Doon magpapasko. Yung mga politician at saka yung mga contractors, makukulong sila ngayon bago magpasko. Pero ang sinabi niya, sangkot, posibleng magpasko. Posible nga, posible. Posibleng hindi, posibleng makulong. Di ba? Dahil malakas ang obediensya laban sa kanya. Example, si Diskaya nakakulong ngayon. Posible makulong, dahil dadaan muna sa proseso, due process pagdating sa mga politician, 'di ba? Ay nako. Common sense naman. Guys, tingnan niyo dito. Ayan You see? Si Diskaya na tingnan dahil sa flood control issue. Mga naaresto. Nung December 19, nakulong to guys eh. Si Diskaya nakulong, pati ito, hinuli. Nakulong eh. Alam po natin, number 1 scammer to. Importante yun. Masaya ako nung nakita ko na inaresto siya. Ay, ang saya ko talaga. Sa wakas ka ako. Tapos sumunod to. Biro nyo yun. May dalaw pa Ito pa Ayan na hindi PWS Davao Occidental. DOA official, Marbelation and Public Funds. You see? Naaresto sila. Pag inaresto, saan sa nakalagay? Alam nga naman sa bahay. Natural sa kulungan. Ito naman ang nakadeten sa Senado. Dahil sa flood control issue, nakadeten sa Senado. 4. Corle Diskaya, Henry Alcantara. Ayan, si JP de Mendoza, si Bryce Bernandez. Nasa Senado sila ngayon. Kasi nga, inuusisa iniimbestiga nila, ang mga kinasasangkutan nila. Si Alcantara nagbalik. Ganun din po si Bryce, di ba? Ito si Diskaya, hindi nagbalik ng pera, pero yung mga pera niya, hindi pa nagbalik. At least, mga kababayan, bago nagpasko, may nakulong. Posibleng magpasko. Posibleng hindi, kasi dadaan pa sa due process itong mga mambabatas na nasangkot sa flood control issue. Posibleng magpasko sa loob dahil malakas ang obediensya, kaya nakulong si Diskaya at itong mga kasamahan niya. Yun eh. Itong mga makabayan black, mga siraulo. Walang pinag-aralan, parang illiterate. Ayan. Itong 4 na ito, sigurado po makukulong yan. Nakadeten sila kasi ang laki ng papel nila na involved sila talaga sa pagnanakaw. You see, mga best? Kaya abangan po natin ang mga susunod na mga kaganapan sa issue na ito. 'Di ba? Kasi mahabang proseso po 'yan, mga best. Kaya maghintay tayo sa mga makabayan black na sira ulo talaga mga to. Hindi makapaghintay, gusto ura mismo. Kayo na lang mag-aresto kay Jingoy Estrada kung gusto nyo. Tsaka kay Chis Escudero. Tsaka kay Joel Villanueva at Bong Revilla. Go! Atat na atat kayo. Hindi kayo makapaghintay. Gumagana ang justice system sa Pilipinas in due process. Mga loko-loko. So yun mga bes. Ano po ang kapalagayan nyo? Dapat kasi minsan ang makabayan black nanonood. Titingnan nila dapat yung words by words para sigurado, di ba? Diba? Posibleng magpasko. Posibleng hindi, posibleng makulong. Ganun lang yun. So, yun mga kababayan, thank you for watching. Kayo na pang balang mong komento. Dagdagan yung sinabi ko. Sa comment section, don't forget to like it, the button bell, para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Thank you. See you again on my next upload. Again. Bye, and baboos. God bless Philippines. There's more, guys.